Nandiyan na po ito siya. Oo, palagay. Ayan. Kita. Nasa BP. Hi, G. Adaw, Mundi, Ronald Jacks. Ano hindi mo Mga tao. Abuhay! Vice President David! Dito na tayo. Abuhay! Ay, makashake na ng gusto na eh. BP. May makashake na. Hindi pa na impasse na. Pwede Tagalog mo kasi para Hello, BP! Ayan, ha? Ayan. Very much dating consultant ng tatay dito. Thank you. Good afternoon. Hello. Good afternoon. Sa inyo kay Tatay Digo. Thank you. Ay, yung selfie Ay. para sa inyo. Kayo. Ma'am, pwedeng magpa... Yes, ma'am. Meron pang ibang letters na bibigay ko sa'yo. Ayan, bak. Abot ko na lang sa mga followers. Si BP, hindi. And this is for you. Some your supporters, bigay ko talaga. Yeah, your supporters dyan. Mga partners, Okay. Hey, Meta, stop recording. Hey, Meta, start recording. hapon ba? Hapon sa Mina. Hindi na si video. Dito na tayo na. Interview. Alright. Ang sabihin basta, ayan. Simulan po natin ang tema. Yung kapasin ko. Parang na lang. Sana lang ako. How are you today? Dahil sabihin ko. Saan dito ang Kailangan din naman ng ano. Yung point mama, pag-iisip namin na typical feeling every 2 weeks para mag-figure. Pero wait, we have to thank you. Meron ditong foreigner na bumili ng caravan para nito. Yeah, sila, madam. Ito siya, si ma'am. Yan. Yan. Yeah, bumili sila ng Ngayon bumili ng caravan para may toilet yung taong bahay. Yan yung caravan na binili nila. Thank you very much po. Okay, sir. Okay, nandito na po si Sara at saka si Mayor Baste. Lahat po ng buong Pilipinas nag-aabang sa latest balita kay Tatay Digong. Kamusta naman po ang bisita nyo kay Tatay Digong? Opo. So, on time kami ngayon. Na-consume namin yung allowed, no, na 1 hour and 30 minutes. At ito yung second na visit for the week. Ang susunod na visit ay sa Thursday. So, nagpapasalamat kami sa ICC Detention Unit dahil in-approve nila yung request namin na padagdagan sana yung mga araw na pwedeng magbisita kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang pagkakaalala ko, ang allowed na ngayon is Tuesday, Wednesday, and Friday na mga bisita. So, papasalamat kami doon. At, well, dinanong namin siya kanina kung kamusta ang kain. Sabi niya na, wag mo kamustahin ang kain ko. Sabi ko, i-update mo ako sa kaso. So, in-update ko siya, in-update namin siya sa kaso according to sa kung ano lang allowed, no? Sa amin na non-lawyers niya sa ICC na pwedeng sabihin sa kanya. So, yun ang unang pinag-usapan. And then nag-usap din kami about family. Kung kamusta na ang mga family members, nagkamusta siya kay sa kuya namin. Tanong siya nasaan si Paolo at anong ginagawa.
At ang sumunod ay nag-mention siya about Kitty na ipinakita daw sa kanya ng mga lawyers kasi allowed siya no na ipakita yung mga messages nating lahat i-upload ng lawyer yon at ipakita sa kanya. So nakita niya daw yung billboard ni Kitty sa Manila. Meron daw billboard si Kitty sa Manila. So na-mention Hey, niya Meta, yun. stop Was recording. proud of it. And nagtanong siya Hey, Meta, start recording. nagtanong siya kung kilala ba daw ng mama ko si Anilet. Sumagot din ang mama ko na hindi niya daw kilala si Anilet. So, yeah. Tapos, tinanong ko siya, kamusta ang tulog mo? Sabi ko, dire-diretso ba ang tulog mo? Meron ka bang insomnia? Sabi niya, wala naman akong insomnia. Minsan lang hindi ako makatulog dahil sa kakaisip sa nanay mo. Wow! Yeah. Mapag-ibig! Mapag-ibig! Yung ano niya, yung kanyang, hindi pa rin nawawala yung kanyang pambobol sa mga magagandang babae. What else about family? Tinanong niya si Mira. No, sabi ko, okay naman si Mira. Nakatanggap ako ng video galing kay Mira. Nandun si Kitty. Si Mira po yung bata na nakita niyo kasama ni Kitty. Yan po si Mira. And then we talked about Suling, yung anak ni Baste. At sinabi namin sa kanya na kapag nagsama yung dalawa, si Mira at si Suling, ay parang merong powerhouse of mga taratitat na mga bagets. babae na mga future strong women of the Philippines. At ano pa ba about family? Yan lang naman yon about family. And then, yung update sa case, na-update siya sa case, update sa elections, tapos na yon, na alam na niya yon. Tinanong ko siya kung ano ang message niya. Sabi ko, araw-araw may naghihintay sa labas, nagpapakita ng suporta sa iyo. At tinanong ko siya, sabi ko, may gusto pa ba ng message sa kanya? And then, ingon niya in Bisaya na, tindog lang mo din ha, hantod sa kahantungan. Alam namin lahat na joke yun. Yeah. And then sabi niya, no, tell them na by memory ko lang ito. I am eternally grateful for your showing of support, and I recognize your sacrifice, which you do not have to do, so you can now go home. Yun ang sabi niya. So, Ano, uwi ba tayo? Meron mang iwanan? Sa VP, usually po ba pag nag-visit kayo kay PRRD, nasaan po? Sa room or sa dining table, sa garden? Paano po ba pag meron nag-visit? kaming special room Okay. doon sa visiting area dahil yun ang binibigay sa amin na Space. space. Kami doon sa common area. Kami sa Special room. May binalita ba kayo sa kanya na national news at ano naging reaction ni Tatay Digong sa mga national news na binigay niyo sa kanya? Wala kaming pinag-usapan na national news. Napag-usapan namin yung May 31. Yeah, yung birthday. Ay, lahat, yes. Napag-usapan namin yung May 31. So, nag-rundown ako ng mga speakers. Sabi ko, nandoon si Baste, nandoon si Senator Amy, nandoon si Senator Dante Marcoleta, Senator Robin Padilla, spokesperson Harry Roque, Attorney Vic Rodriguez, si Maharlika I mentioned, and then ako, and the lawyer, Richard Mata, and the American Yes, the American guest, si Marco.
So sabi ko, we had 10 speakers at madami ang pumunta at madami ang nagpakita ng suporta at madami ang nalasing. Yes. Madami ang nalasing at madami ang nabusog. Sobrang dami ng pagkain din. Madami ang nabusog at madami ang mixed feelings dahil nakakalungkot na nagsama-sama tayo dahil nakakulong si Pangulong Duterte. Pero sobrang saya dahil nakikita mo yung pagkakaisa ng sobrang daming Pilipino for a single cause. And that is requesting ICC to send PRRD. Yes. Pwede ba niyang makita mga video ng mga gathering all over Pwede the po world? ma'am, pero lawyers lang po ang allowed noon. So ang ginagawa namin is pinapadala namin sa lawyers and then they upload it sa laptop nila. Tapos kung may visit sila, pinapakita nila. Yung birthday niyo, New York had a very big gathering also sa Times Square. Yes ma'am, oo, I know. I think this is the third year ba? Na ganun ang ginagawa ng mga nasa... Personal friend ko yung pinaka-organizer. Opo. Yeah, thank you. Siya din yung nag-organize for a 35. Nakita ko yung Yeah. yung sa, ano ba tawag, billboard? Yeah. Yung video Video talaga. talaga. Sobrang Digital, what do you call that? Oo, parang Ano tawag? LED? LED. Spectacular billboard. maalala kong second or third time na yan. At nagpapasalamat ako, hindi lang sa mga kababayan natin sa New York, kundi sa buong mundo na nag-celebrate din ng birthday ko. But more than that, may double cost yung kanilang celebration. Meron din silang panawagan to send PRRD, bring PRRD back to the Philippines. At of course, yun din yung panawagan natin lahat, no? Ibalik si Duterte at ibalik ang tunay na pagbabago. VP, nagpaalam na ka ba na babalik kayo uli sa Pilipinas? Anong mensahe niya sa'yo? Anong mensahe niya dun sa pagbalik mo sa Pilipinas? Opo. Nagpaalam na kami. Nakita ko lang sa side eye. Inuuwi ko po yan. Roommate ko yan. Roommate ko siya. So ilagay ba natin siya dito? Sa gitna. Nakatayo. Yes. So sinabi na namin sa kanya na uwi na kami tomorrow. Wala na yung biyahe namin mamaya. Tapos sinabihan namin siya na darating si kanila sa Thursday. And then, ang susunod na darating ay si Paulo, kasama yung kanya ang mga anak. VP, paano niyo po, kayong dalawa magkapatid, nire-reassure ang Pangulo para magkaroon siya ng hope na sooner makalabas na talaga siya dyan? As far as allowed sa amin ng mga lawyers na wala kaming privileged communication, sinasabi namin sa kanya yung alam na ng lahat, no, public knowledge na nag-file ng questioning ng jurisdiction at ngayon ay merong provision sa Rome Statute, yung interim release na tinatrabaho din. And then one of the discussions as well was your suggestions, folks, no, to go through the Dutch law. Yeah. Which she said, okay, explore that. And then sabi ko, I can do that while I'm back in the Philippines na online na lang yung pag-aasikaso. At, well yun ma'am. Kung ano yung alam na ng lahat, yun lang din yung sinasabi namin para wala kaming, At yung bago yung tungkol sa... Yung domestic remedy. Well, unfortunately, dahil paalis na si VP, no? Last question siguro si Mayor Baste. Ano pong feeling nyo dito sa bisita nyo, itong pangalawang bisita nyo kay Tatay Digong? Mas magaan. Kasi, tingin ko okay naman siya. Okay naman. Yun lang, matanda na nga. Nagsalita na ako kahapon, tama ba? Walang bago.
po, isisi po ng ibang mga mambabatas na membro ng Makabayan Bloc sa pagpapaliban ng impeachment ay si President Marcos na nauna nagsasabing hindi niya gusto ang impeachment. Any comment po about? Naku ma'am, hindi ko po alam, no? Hindi ko po nasusundan. Actually, yung mga nangyayari sa Pilipinas kasi magkaiba yung time zone. So, ising nagising tayo dito, tulog naman sila lahat. Tulog sa Pilipinas, hindi ko nasusundan. Pero ang pagkakaintindi ko ay madaming procedural lapses na nangyari na labag sa konstitusyon. May naamoy daw po na ang ilan sa nagsulong ng impeachment niyo sa ginawang pagpapaliban ng Senado sa impeachment proceedings, may mga nagsasabing na allegedly may pinagbatiktakan at pinatatakutan daw po si Senate President Escudero po. Well, sa pagkakilala ko naman kay Senate President Cheese Escudero ay hindi natatakot yon. In fact, isa siya doon sa mga, kasama ba siya sa Spice Boys? Hindi, pero impeachment ni GMA, tatlong beses. Yes, 3 times. Oh yes, there was a group called Spice Boys at the time sa House of Representatives, di ba? Yung mga matatapang na mga mga batang mga batang congressman. Parang kasali siya doon. But sa impeachment po, siya yung minority floor leader Yeah, so during the time anyway, of GMA. yes, we do not remember him I do not know him na natatakot na klase na politiko. So, hindi ko lang alam saan nanggagaling yung sinasabi na takot si Senator Cheese Escudero. Hindi ko alam saan galing yan. Last question na lang po kay Sir Basta. Sorry ha. Kumusta yung jet lag niyo po? Better na, naka-recover na sana. Kaso pauwi na ako, so baka Hindi po nakarecord. Yes, naman. My birthday wish pa sa APRDC. Oh yes, noong May 30, nagkausap kami noon at meron siyang birthday wish pero I'd rather keep it private. Thank you, ma'am. Yes, ma'am. Last po. The Senate seems to be in conflict as to when they tackle the impeachment. If 19 Congress can carry it over to 28 or no, any comments po about that? Well, yan ma'am, question din namin yan. Yung pag-toss over from the 19 to the 20 of the Congress. Dahil ang composition ng House of Representative. yung lawyers ko na lang magsalita. Okay. Ma'am. Kasi papagalitan na ako nila. Papagalitan na naman ako noon, ma'am, ng mga lawyers ko. So, Anymore? VP, ang OVP at PRDC at ang pamilya Duterte ay nakaranas po ng justices mula sa bagong PNP check. So in this connection, ma'am, ano po ang inaasahan ninyong magiging sitwasyon sa Pilipinas sa ilalim ng bagong liderato ng PNP? Well, I do not think magiging mas maayos or mas maganda ang ating bansa. No? Unang-una, doon na lang tayo no, sa pagpili ng Speaker of the House of Representatives. Noon na pag sinabi na bakit ka naman pipili ng Speaker of the House of Representatives na implicated in a bribery case on record in a case in the United States. So, yung palang kandidatida na di ba? Parang pag-alam mo kaagad na ganun, hindi mo i-up, hindi mo susuportahan yan as Speaker of the House of Representatives. In the same way na merong recent findings ang Senate o violations of law of these police officers, so bakit mo naman gagawing chief of police? So, Yeah. masyadong sketchy yung decision. Okay, talagang kailangan ng lumipad si VP. Ha? So unfortunately, wala tayong panahon, no? Yeah. So, but thank you very much, VP. Thank you very much to everyone for joining us. One group photo. One group One group photo. photo na lang, One group yeah. photo. Everyone. One group photo. Sorry tayo. One group photo. Dito kayo. One group photo. dito sa kabila. Dito sa kabila.
Ay, mo ako magpa-picture, sir. Teka, paano bang? May camera ka ba? Ito. Ngayon. Ano yung isang picture na lang? Or sectional. Ay, naku, yun pala si Mami. Mami, Sure, makabilahat din for 1 minute. nasa bahay ako kanina. Alam mo, palagi ko tinatanong, Mayor, ano mayroon si Mayor Baste na wala ako? Ikaw pinagkakaguluhan. Ako, hindi ako pinapansin. Wala katarungan sa mundo ito. tayo everyday. Saan tayo? Yan, ganyan lang, group by group. Amin na mga camera nyo. Ito, camera nyo. Ready? Malimtan mo ko. Ay, sorry. Dito naman na kailangan ibigay. Hey! Tama mo. Hindi ka naman. Ito, Yung pala na pala na. isa Babae ka na ngayon?